Hi mga preni! Iba't ibang style na ng palitaw ang nagawa ko. Kaya naman tara gawin nating two-way recipe ito na siguradong magugustuhan nyo. Dahil pwede itong pangnegosyo at napakamura lang talaga ng mga sangkap. Kaya naman tara simulan na natin. 500 grams na glutinous rice flour o malagkit powder. Padadamihin natin ito at gagawin kong two-way recipe. Lagyan ng water. Gradually add lang ang paglalagay mga preni ha. Dahil ang pangit ng kalalabasan kapag napasobra. Kaya naman tuwing magluluto ako neto ay alalay lang talaga ang paglalagay ko ng tubig. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Mag-add pa tayo ng water. Basta ang tamang teknik lang dito ay utay-utay lang ang paglalagay dahil minsan may mga galapong na mabilis lumambot at meron din namang kahit madami ka nang nailagay na tubig ay parang dry pa din. Maglagay din tayo ng 1 tablespoon of oil. Haluin muna natin para ma-spread ang oil. Ayan at medyo dry pa. Lagyan ulit natin ng konti pang tubig. At ang total na nagamit ko ay 1 3/4 cups and 2 tablespoon of water. Ayan at okay na ang ganitong consistency ng dough. Hindi matigas at hindi rin malambot. Hatiin ang dough sa dalawa na pareho ang dami. At lalagyan ko ito ng choco brown food coloring. Kayo nang bahala sa nais nyong color and flavor na ilagay. Since nagawa ko na ang iba't ibang flavor sa palitaw, kaya naman itry natin to. At napakaganda naman talaga ng resulta. Mag-scoop ng tig 1 teaspoon of dough mixture. I-form lang natin ito ang balls. Ito naman ay napaka-basic lang gawin mga preni. Pero mas better kung mapapanood nyo ang video ng buo. Para siguradong makikita nyo ang resulta nito. At para sa second recipe natin ay pagsamahin ang dalawang mixture. Ulmahin lang natin ang bilog. At dahil two-way recipe nga ito, may pagkakaibang size ng ating ginawang dough. Kagaya nito oh. Ayan ang dami nating nagawa sa half kilo. At meron din tayong isang piraso na kinain na niyog. Kumuha ng isang tasa at itabi. Samantalang ihulog ang palitaw ball sa kumukulong tubig. 1 by 1 lang ang paglalagay para hindi magdikit. Halu-haluin at kapag ito ay lumutang na nakagaya nito, ibig sabihin ito ay luto na talaga. Pagkatapos ay ilagay sa bowl na may tubig. Ayan o, ang ganda ng color. Hayaan muna nating lumamig at pagkatapos ay i-drain. At sa kawali ay toast natin ang 1/4 cup sesame seeds. I-toast lang hanggang sa maging golden brown. Ayan, at hanguin na. Ibuhos sa kawali ang 2 1/2 cups coconut milk. Pakuluan at i-crush ang sesame seeds habang nagpapakulo. Kapag kumulo na ay lagyan ng 3/4 cup of sugar. Stir to dissolve. At kapag natunaw na ay ihulog ang maliliit na palitaw balls. Halu-haluin at lagyan ng konting asin to balance the taste. Pagkatapos ay ilagay na natin ang dinurog na sesame seeds. Haluing mabuti at kapag ito ay lumutang na, ibig sabihin luto na. Ayan, at kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga taga-saan naman kaya ang nakapanood nito. Pagsamahin natin ang dinurog na sesame seeds at sugar. Ang sukat nito ay nasa listahan sa dulo. Ito yung grated coconut at isama dito. Haluin para naman ito sa ating first recipe. Ito kasi magbibigay flavor sa ating big palitaw balls. Ayan. Pagulungin lang natin dito hanggang sa ma-poly coated na lahat. Napakabango nito at amoy na amoy ko na ang sesame. At kumusta naman mga preni? Pasado po ba ang resepeng ibinahagi ko sa inyo? Pwede kayong mag-iwan ng komento. Ayan, tikman na natin. Ito yung may sauce, ang ganda ng kulay at ang sarap. At tingnan nyo naman itong isa, napakaganda ng loob. At promise, pareho silang masarap. Try nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga resepeng ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!